COMELEC naninindigan na hindi labag sa batas ang pagtanggap nila ng papel na may lagda kaugnay ng People's Initiative sa charter change. Samantala, Miro Systems Company Limited sumasailalim sa post-qualification tests para sa 2025 automated elections. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Yes, Luisa? Angelique, matapos nga ipahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ang kumpiyansa niya sa tungkulin ng COMELEC pagdating sa usapin ng People's Initiative for Cha-Cha. Ang COMELEC nanindigan ngayon na ginagawa lang nila ang trabaho. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudiangco, direktang tugon nila ay bahagi lamang ito ng kanilang ministerial duty at nakasaad sa batas na tanggapin nila ang mga isinusumite sa kanilang papel. Ever since naman po ang ating Pangulo ay ginagalang yung independence ng COMELEC. Kung makikita nyo po, never po nag-interfere ang Executive Department ng ating pamahalaan sa isang Independent Constitutional Commission gaya ng Commission on Elections. So kita nyo naman po, trabaho lang ang ginagawa namin. In fact, sa nagtatanong nga po kung ito ba ay may special favor mula sa COMELEC, wala po. Ang resolution na ini-implement po namin, hindi lang ngayon pinromulgate, January 31, 2020. Angelique, sa sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi naman tatanggapin ng COMELEC ang mga papel kung ito ay binayaran, ang sagot lang ng COMELEC, bukas ang kanilang tanggapan sa sino mang may reklamo o magsusubite ng ebidensya na sila umano ay sinuhulan. Pwede rin nilang tanggapin o tanggalin ang pirma ng sino mang nais magpatanggal ng kanilang pirma sa mga forms na isinusumite sa COMELEC. Ang tinitingnan lang naman po namin ngayon ay papel na dumarating po sa amin. At sabi nga po ni Chairman Garcia, kung merong pong mag-allege po na talagang merong nangyaring ganyan, ay hinihikayat namin yung mga kababayan natin na nasasabing nagamit yung pirma nila, nabayaran, nalinlang, naloko, hindi nila alam kung anong ginawa nila. Pumunta po kayo dun sa opisina kung saan naisumite yung pong inyong pirma. Sa ngayon naman, Angelique, ang nakikita ng COMELEC na paraan kung may nais talagang magpapigil sa kanila sa pagtanggap ng mga isinusumiti sa kanilang mga pirma ay maaari naman silang dumulog na sa Korte Suprema. Pamamaraan po lagi is for a higher authority temporary restraining order. At nang magkakaroon po ng issuance ng ganyan, hindi lang naman po mag-TRO sa COMELEC ay ang Supreme Court. At magkakaroon po siguro ng pagkakataon dyan kung meron ng justiciable issue. Meron na bang ginagawa ang COMELEC? Meron na bang pronouncement ang COMELEC? Meron na ba kaming ruling para i-question sa Supreme Court? Wala pa. Wala pa pong ruling ang COMELEC. In fact, wala pa kaming jurisdiction. Hindi pa po namin natatanggap ang petition. Ang tanging ginagawa po namin ay magbilang lamang ng pirma. Samantala, Angelique, sa ngayon naman ay may isinasagawa nga ang COMELEC na post-qualification para sa single calculated bid para sa 2025 automated elections na Miro Systems Company Limited. Ipinresenta ng Miro sa COMELEC Special Bids and Awards Committee at mga observers ang kanilang sistema at mga machines na nakalaan para magamit sa 2025 automated elections kung sakaling ito na ang i-procure ng COMELEC para sa eleksyon. Nakita naman ng COMELEC na ilan sa mga pagbabago ay mas mabilis na ang pagbasa ng mga boto sa balota, mabilis din ang transmission at may mas malaki na ring screen para makita ng mga botante kung ano ang binasang boto nila. Pero sabi ng ahensya, hindi naman malaki ang mga pagbabagong ito kumpara sa dating sistema na ginagamit ng bansa. Ang tinutupad po natin dito, Republic Act 9369, na paper-based pa rin. And remember, 92% po yung sa survey kung saan ninanais ng mga Pilipino na sana kung ano man yung susunod na teknolohiya ay kahalintulad din na nakasanayan na. So hindi po tayo masyadong lumayo doon. Pagdating naman, Angelique, sa mga kontrata at legal documents ng Miro sa ibang bansa, sabi lang ng COMELEC, so far so good dahil lang nakitang problema sa mga dokumento ng Miro. Unang mga legal documents po nila ay tapos nang i-check at wala naman nakitang problema. So we're going into that. Ang tawag po dyan sa IRR ng 9184 ay validation, verification, and ascertaining kung ano po yung nilalaman, yung validity ng mga documents na sinabit. Itong post-qualification test ay hindi naman matatapos na yung araw. Pag-test yung batteries ng mga machine at kailangan din 55% pagdating sa transmission. Target ng COMELEC na matapos ang post-qualification process sa loob ng 30 araw para ma-award na sa Miro ang procurement contract sa kanilang qualification bago
Right, sige, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.